Tay, ginagamit ka na naman, Tay. Kasi kailangan niyong malaman na ginagamit nga ang Pangulong Duterte. Siyempre may tagapagtanggol yung mga alpot. Ang sistema kasi mga hitad, pinulat na natin yan. Okay? Ng few weeks ago, na sila ay nangangalap ng signature para nga dito sa, para mapalaya daw, Baka sakaling mapalaya si Tatay Digong, si Pangulong Duterte, sila ay, nagpo-protesta or umaapila sa Korte Suprema na si Pangulong Duterte ay pauwiin na mula sa dahig, chuchubels eklabush. Ulitin ko po sa malumanay na pagsasalita, kahit 1 billion pa na signature ang makukuha natin, hindi po natin mapapauwi ang Pangulong Duterte. Mapapauwi lang natin ang Pangulong Duterte baka sakali kapag pinatalsik nyo si Bangag Jr. So ganito kasi ang sistema, may breaking news tayo dyan. So itong mga Team Alpot, ang iba dyan NPA, rebuilding, makakaliwang, mga komunista, maka-alpot, maka-IME, mga kababayan, ang eksena kasi dyan, itong mga bagong sulpot na mga tao na ginagamit ng mga NPA para mag-gather ng information na yan. Ang problema kasi sa ating mga OFW, sa inyong mga palangga, alam ko yung feelings ninyo na gustong-gusto natin naman talaga makauwi si PRRD. So, pero syempre, huwag natin kalimutan, ang nagsasalta sa harap ninyo ay si Miss Vindicated. Kaya, lahat ng pinagsasabi natin dito ay pawang katotohanan lamang. So, again, balikan natin. Ito pong information na ginagather sa inyo. Pinapirma kayo ng isang papel na nakalagay yung parang yung mukha ni PRRD dito sa upper right, di ba? Kung saan man yan. Basta nakalagay dito. Tapos, may signature campaign. Kinukuha yung address, phone number, ganyan-ganyan. Okay. Marami naman talaga mga signature campaign na, na ginagawa ang mga tao, like .org, di ba? Campaign.org, chuchu-chuchu. Okay, walang problema yan. Pwede ka mag-sign, di ba, sa online. Bakit hindi naman gawing online? Gamitin yung Facebook. Mag-sign up ka. Ako, nagsasign ako dyan sa change.org, mga ganyan. Change.org. Ang problema kasi, double effort ang mga alpot. So, ang problema kasi mga palangga, kinukuha ang mga kawawang OFW natin sa Hong Kong, pinunterya nila. Sa Hong Kong, tapos sa Korea, South Korea, sa Japan yata pupunta sila. Okay, ngayon, ang problema kasi nito, kinukuha yung passport ninyo. Bakit kailangan yung passport? Alam nyo ba na yung passport ninyo ay napakasagrado yan? Alam nyo ba, eto OFW, winawarningan ko kayo. Okay. Yung passport number ninyo, ititimbre yan. Pwede kayong ganito. Hello, immigration. Kahit sa immigration, chuchu-chuchu, passport number 123. Lost passport. Dahil alam ngayon, ito yung, pakinggan nyo si Maharlika, si Miss Vindicated. Okay? Nangyari to sa kaibigan ko. Maniwala kayo sa hindi. US passport pa to, mga hitad. Kinuha yung US passport ninyo, may siraulo. Si siraulo yung kumuha. Which is mga siraulo, mga alpot. Hello, Hong Kong Immigration. I'm Maria Kuri-Kuri, may kotiba sa buli. Diba? Ganon. Passport number 1234567 birthday, chuchu-chuchu, lost passport. Alam nyo ba kung gaano kaperwisyo ang gagawin sa inyo? Kahit sino. Okay? Lost passport, i-alert yung immigration. Ika-cancel yan, mga darling. Kasi nakuha yung information mo, imagine mo, birthday mo, address mo, phone number mo. Itatawag ng ganon, lost passport. Nangyari yan sa kaibigan ko, US passport. Ito ang nangyari sa kanya, galing sa bakasyon, pagpasok niya sa immigration, sinegregate siya. Ang sinabi sa kanya, kikansela namin yung passport mo kasi may tumawag na lost passport. Tapos sabi niya ganon, never ako tumawag. At ito, hawak ko yung passport ko, how come na maging lost passport ako? Mga kabaybayan, alam mo yung abala sa kanya? Ang sinasabi lang kasi natin dito,
mga palangga. Ito ang problema, I'm sorry sa inyo mga palangga. Yung mga palangga natin na hindi nakapos yung inabot, I mean, kumbaga hindi nila kayang arukin ang lahat ng bagay, ang, you know, when it comes to diskarte sa buhay, you know, kulang tayo sa konting kaalaman, di ba, mga ganyan. Ang problema, yung passport nyo, alam nyo ba, para kayong hinuhubaran. Alam nyo yung ibig ko sabihin, hinubaran yung pagkatao nyo. Nandoon yung birthday ninyo eh. May siraulo lang yan. Ibenta yung passport ninyo. Nanakawan idoduplicate. Hindi nyo ba naiisip yung pwedeng gawin sa inyo ng mga putang inang mga alpot na ito mamaya sa bandang uli? Kasi na-confirm ko. Na-confirm ko na walang kinalaman ng mga Duterte dyan. Mamaya tayo. Comment kayo dyan kung okay pa rin ang bunganga ko. Okay. Ang problema, wala kayong hahabulin. Okay? Dahil ako mismo, makinig kayo, makinig. Yung passport ko, nung pumasok ako sa immigration ng Pilipinas, nilik ni Liza Tanas. Nilik ni Bangag yung passport ko sa kanila mga trolls. Okay? Ako, nagpapaalala lang sa inyo. Kasi, ang nakalagay dun sa papel na ito, paulit-ulit na lang ako, pero kailangan kasi i-follow up natin. Nakalagay yung mukha ni PRRD. Mga pangalan, chuchu-chuchu. Walang organization. Sino ang hahabulin mo? Wala man lang, okay, kung sino ang mag-secure ng iyong napakasensitibong information. Okay? Wala man lang number doon na organization, alpot patotot, mga tsoktsakera, mga alputan, lahat. Call number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngayon, wala, yun ang problema. Wala kayong hahabulin. Ang purpose nila, di ba? Ang ganding eh. Ginamit yung pangalan ni Pangulong Duterte. Na kayo ay, you know, sabi ko, pare-pareho tayong sentimiento na gusto natin mapalaya ang Pangulong Duterte. Ay putang ina, kung signature lang pala, ang makapagpalaya kay Pangulong Duterte, magpupuyat na ako. Kahit isang buwan ako magsisignature, iba-ibahin ko yung pangalan, Maria Kure-Kure, Alpot Patotot, Bigaon, gano'n, lahat ilagay ko, mga giatay. Ang problema, kaya ako galit, kasi sinasaksakan ko ng impormasyon ng utak ninyo. Kasi ayokong magpaloko kayo. Sabi ni Pangulong Duterte, tandaan nyo, you have to be assertive sa mga bagay-bagay mo. I-assert mo ang karapatan mo. I-assert mo, hindi ka lang pwede, Duterte tayo, si Maharlika to, magpapaniwala ka na ganito, ganyan. Si Alpo to, ganito, ganyan, ganyan. Sensitive information, name, address, phone number, passport. Address. Kung nyari, may nakaaway ka sa grupong yan, dahil ugali naman nila yan, tatawag, o ikaw ha, ikaw si Maria Kure-Kure, ikaw si NPA, ikaw ha, hahayop ka, o diba, ganito, ganon. Hawak ko yung nanay at tatay mo, magbigay ka sa akin ng o guguluhin ko yung buhay ninyo. Guguluhin ko yung buhay ninyo, magpadala ka sa akin ng pera. Yung mga ganon. Or, gagamitin, i-forge ang signature ninyo, hindi kailangan ipakita ang pasaporte. Siguro maintindihan ko pa. Maintindihan ko pa yung signature campaign. Okay, Maria Kure-Kure, signature, chu-chu-chu-chu. Or hindi mo kailangan, bakit kailangan ilagay yung exact address? Pwedeng Maria Kure-Kure from Quezon City or from Hong Kong, signature, chu-chu-chu-chu. Pwede yun. At least, mga kababayan, hindi nakuha yung sensitive information ninyo. Sa panahon ngayon, AI nandyan. Pwede kayong, pwede kayong i-duplicate ng inyong impormasyon. Hindi nyo ba naiintindihan yan? Ang question nyo, ito ang malaking challenge namin ng Team Alindog. Pag pinost ni Inday Sara yan, dyan kayo maniniwala. Pero sabi ko sa inyo, hindi yan gagawin ni Inday Sara dahil abogada yan. Si Spokes Harry nagsalita na tungkol dyan eh. Diba? Pinapaliwanag niya na wala siyang kinalaman dyan kasi mukhang ginagamit din yung kanyang, si Harry na kesyo sinusuportahan daw niya yan. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Okay. So ngayon mga palangga, okay, kunya mga magkumari lang tayo. Narinig nyo naman, mga boses ko. Ang punto de vista natin dito sa inyo ay huwag kayong magpaloko. Dahil na-confirm ko na po, meron tayong kinausap
Tinanong ko kasi, sabi kong ganon, aware ba? Okay? May kinausap tayong tao, sabi ko, aware ba ang Office of the Vice President, ang mga Duterte, diyan sa, kaputahan na gathering ng information ng ating mga kababayan. Sabi ko sa inyo, naniwala kayo, di ba? Sa lahat ng mga sinabi ko. Kaya nga tayo inawardan ni Miss Elena Palanga, Lapid, Miss Vindicated. Dahil yung sinasabi ko dito, pawang katotohanan lamang. So, itataya ko yung alindog ko sa inyo, kayo. Kung di ba, ang sinasabi ng mga putang ito, okay, na mayawa na ito, na kesyo sila daw ay pinagkakatiwalaan ni Inday Sara. Dahil sa kanilang optics, kung sila ay pinagkakatiwalaan ni Inday Sara, nakadikit kay Inday Sara, may pictorial, may optics, kahit saan si Inday habol-habol, then, kung malakas kayo kay Inday Sara, let Inday Sara do a promotion video na, hi mga kababayan, ako po si Vice President Sara, ako po ay nananawagan na tulungan po natin ang signature campaign ng mga alpot para po makalaya ang aking ama. Tanga ba kayo? Puta kayo na, kung dyan sa kadyutang signature campaign na yan, mapapalaya ang PRRD. Matagal lang nakalaya ang PRRD. Gamitin nyo to. Utak. Kaya kayo niloloko, kaya ang Pilipino paulit-ulit na niloloko dahil sa mga pag-iisip nyong ganyan. Pinakitaan lang kayo, ginagamitan kayo ng emotional dramatization appeal. Naniwala na kayo kaagad. Nanuman ka mo. Nag-gets nyo? Challenge ko yan. Mga putang ina nyo mga alpot. Akala ninyo? Sige nga, kung malakas kayo kay Sara Duterte. Okay? Kay Inday Sara. Kasi ginagamit ko si Inday Sara, Vice President eh. Sige. Pag nagpakita o nag-post si Inday Sara ng video na ganyan, na nagsasabi, sige mga kababayan, mga kapwa ko, mga palangga kong OFW, ibigay nyo ang inyong information, passport, chuchuchuso, then, magsusuri ako na mali ako. Yan ang challenge ko sa inyo. Ngayon, mga palangga, okay? Yun ang sabi ko sa inyo. Pag si Sara Duterte yan, nagsabi, mga kababayan, tatayo, ako po ay suportado ko, itong ganito, ganyan, ganun. Then sabihin ko, ay sorry naman mga alpot, patutot, mga yudi puta ka mo. Pero hindi gagawin ni Sara Duterte yan. Abogado yan. Abogado yan si Inday. Alam nyo, mga kababayan, ito ha, okay? Sa lahat ng mga OFW na minamahal ko, hindi po porket nakadikit kay Sara, may picture kay Sara, nakipag-dinner kay Sara, nakipag-party kay Sara, ay lahat ng ginagawa nila ay binasbasan ni Sara Duterte. Si Inday Sara, Vice President ng 32 million na bumoto sa kanya and the rest of the Filipino people. Si Inday, hindi yan pwede magsabi na, kunyari may mga nagbabanggaan o nagaganon. Hindi yan siya pwede magsabi, ay mali si Team A. Ay mali kayo, mga alpot kayo. Eh, ang Team Di Maharlika, Alindog, mali kayo. Hindi niya gagawin yan. Never gagawin ni BP yan. Si BP, bala kayo dyan, okay, magkagulo kayo, di ba, mag-inggitan kayo, which is yung mga alpot na inggit, ganyan-ganyan. But si Inday, hindi yan magme-medal. Hindi man siya cheap na Vice President. Buti sana kung si Lisa Tanasyan o si Bangag yan. Si Inday, nakikiramdam lang yan. Kasi lahat yan supporters niya. Hindi naman yan siya leader ng barangay na pag nag-aaway, ayusin natin. Huwag niyong i-expect yan. Vice President yan. Busy yan. And isa pa, i-impeach na naman nga ng mga yawa. Yun yung punto ko. Asaan yung walang security? Sino ang mag-handle ng inyong mga passport? Maniwala kayo sa akin. Itataya ko buhay ko sa inyo. Huwag kayong tanga. Tapos sasabihin nila, o bakit? Pinipilit ba kayo? Na pumirma kayo? Ay putang ina, hindi nga kayo pinipilit, pero dinudok-dok nyo yung papel. Dinasabi, hindi daw illegal yun kung maganda ang layunin. Maganda ba yung layunin? Yes, tignan mo, maganda ang layunin. Ang press release, mapapalaya si PRRD with that fucking signature. Question.
Wala na pong jurisdiction ang Pilipinas, ang Korte Suprema kay Pangulong Duterte, dahil kinidnap na si Pangulong Duterte, ipinagkanulo na ng putang inang bangag. Yung mga alpot, okay, yung mga hayop na yan, pagkakaperahan kayo or tatakutin kayo, gusto nyo ba one day, mga kababayan, gusto nyo ba, may magulat na lang kayo, pagpasok sa airport, canceled yung passport nyo? Pwede kang pagtripan. Maniwala kayo kay Maharlika sa experience ko sa buhay at sa katotohanan. Ang kinukwento ko sa inyo, katotohanan. Yung kaibigan ko, US passport. Pagpasok sa LAX, ano ang sabi? You have to surrender your passport kasi someone called na lost passport ito. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Mamati ka mo kung hindi ka mo magpati. Sugod ko mga bilat niyo, mga linti ka mo. Pa mga buto niyo, pagbutungon ko para magdala ko at maglaba-laba, gid.